Huwag kang mag-alala, Mami. Konting pagpapanggap na lang. Sa sandaling makuha ko ang pirma niya para sa transfer ng titulo ng bahay, ididiretso na natin siya sa mental institution. Hindi na siya kailangan ni Clarissa at ng magiging apo mo. Ang mga salitang yon ay hindi sigaw. Hindi rin ito banta na binigkas ng may galit. Ang mga ito ay binitawan ni Aris sa isang tono na mas malamig pa sa hanging humahampas sa labas. Kalmado, siguradong sigurado, at walang bahid ng awa. Para bang nagpaplano lang siya kung anong ulam ang kakainin para sa hapunan at hindi ang pagwasak sa buong pagkatao ko. Nakatayo ako sa likod ng mabigat na pinto ng aming silid. Ang silid na akala ko ay magiging santuwaryo ng aming unang gabi bilang mag-asawa. Sa aking mga kamay ay mahigpit kong hawak ang isang pilak na tray. Mainit pa ang umuusok na salabat na pinaghirapan kong ilaga para sa kanya dahil inuubo siya kanina sa simbahan. Nagising ako ng maaga, iniinda ang pagod ng maghapon para lang masiguro nagiginhawa ang pakiramdam niya bago kami matulog. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nakahawak sa tray. Ang mga ito ay hindi makinis na kamay ng isang prinsesa. Ang mga ito ay magaspang, tadtad ng maliliit na hiwa mula sa paglilinis ng mga antigong kagamitan at may maninipis na mantsa ng barnis na hindi na naaalis ng sabon. Ang mga kamay na ito ang nagtrabaho ng halos 20 oras araw-araw para mabayaran ang mga utang ng pamilya niya. Ang mga kamay na ito ang nagaruga sa kanya noong walang-wala siya. At ngayon, ang mga kamay ding ito ay nanginginig. Hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dumagan sa aking dibdib. Mental institution, si Clarissa. Ang pinsan ko na tinuring kong kapatid, ang babaeng laging nagsasabi sa akin na, "Tala, napakaswerte mo kay Aris," habang hinihimas ang likod ko kapag umiiyak ako sa pagod. Bawat pantig na narinig ko ay parang pinong-pinong bubog na humahalo sa aking dugo, gumuguhit sa bawat ugat at sumusugat sa aking puso hanggang sa wala nang matirang buo. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at floor wax ng aming ancestral house sa Vigan ay biglang naging nakasusuka. Ang tunog ng ulan na kanina ay parang musika ay naging nakabibinging babala ng isang paparating na dilubyo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong buksan ang pinto at sumbatan siya. Gusto kong itanong kung paano niya nagawang babuin ang 5 taon ng aking pagsasakripisyo. Pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Nanuyo ang aking bibig at nanlamig ang aking buong katawan na para bang unti-unti akong nilalamon ng isang maitim na hukay. Sa kabilang linya ng telepono, narinig ko ang boses ni Doña Imelda, ang kanyang ina, na tumatagos kahit nakasarado ang pinto. Ang tawa nito ay matinis at puno ng pangungutya. Isang tunog na parang kuko na kumakaig ka sa pisara. "Siguraduhin mo lang, Aris, ayokong madumihan ang pangalan natin. Kapag nakuha na natin ang bahay at lupa, itapon mo na ang babaeng yan. Masyado siyang baduy para sa pamilya natin. Si Clarissa ang nababagay sa'yo." Ang tray sa aking kamay ay dahan-dahang dumulas. Sinubukan kong pigilan ito, pero huli na ang lahat. Ang porselanang tasa ay bumagsak sa sahig na gawa sa matigas na kahoy na nara. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang matalim at nakagigimbal na ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mainit na salabat ay kumalat sa sahig. Humalo sa mga piraso ng porselana na nagkalat na parang mga pangarap kong nadurog. Tumigil ang mundo ko. Ang pinto ay biglang bumukas. Tumambad sa akin si Aris. Nakasuot pa rin siya ng kanyang silk pajamas na regalo ko noong nakaraang Pasko. Ang pajamas na binili ko gamit ang inipon kong pera sa pagre-restore ng lumang altar ng simbahan. Ang mukha niya, na kanina lang sa altar, ay puno ng pangakong in sickness and in health. Ngayon ay nakangiwi sa inis at gulat. Wala akong nakitang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Wala akong nakitang takot
na nahuli ko siya. Ang nakita ko lang ay ang kanyang tingin na bumaba sa basag na tasa tapos ay umakyat sa aking muka na puno ng luha. Ang tingin niya ay parang tumitingin sa isang basurang nakaharang sa daan. Tala, banggit niya sa pangalan ko, pero wala nang lambing. Ang boses niya ay naging matigas at dayuhan. Kanina ka pa ba dyan? Hindi ako makahinga. Ang sakit ay hindi sa pisikal na sampal, kundi sa paraan ng pagtatanong niya. Walang kaba. Tila ba inaabala ko lang siya sa isang mahalagang transaksyon. Napatingin ako sa kanyang tiyan kung saan nakapatong ang kamay niya kanina habang kausap ang ina niya at naisip ko ang sanggol na binanggit nila. Ang anak ni Clarissa. Ang anak na dapat ay akin. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dami ng alikabok at kemikal na hininga ko para mapakinis ang buhay niya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang masisilungan? Ganito na lang ba ang halaga ko? Mas mababa pa sa basag na porselana sa kanyang paanan. Sa halip na tulungan akong pulutin ang mga basag na porselana, humakbang lang si Aris. Ang suot niyang mamahaling tsinelas ay tumapak sa mga piraso ng tasa. Lumilikha ng isang nakangingilong tunog ng pagkadurog na para bang dinudurog niya rin ang huli kong pag-asa na baka panaginip lang ang lahat. Hindi siya nataranta. Wala akong nakitang takot sa kanyang muka na baka isumbong ko siya. Sa halip, isang nakapangikilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para damayan ako, kundi para pulutin ang isang matalim na piraso ng basag na tasa. Pinaglaruan niya ito sa kanyang mga daliri habang nakatitig sa akin ng diretso. "Tingnan mo ang ginawa mo, Tala," ang sabi niya sa mababang boses, puno ng pagkadismaya na parang isang amang nagpapagalitan ng pasaway na bata. "Nanginginig ka, namumutla ka, naghahalo-halo na naman ba ang mga naririnig mo sa isip mo?" Natigilan ako. Ang lalamunan ko ay parang binuhusan ng asido. Ang kapal ng mukha niya. "Narinig ko kayo." Ang sagot ko, pilit na pinatatatag ang boses kahit nanginginig ang aking tuhod. "Narinig ko ang plano niyo ni Mama Imelda. Si Clarissa. May anak kayo ni Clarissa, ang babaeng tinuring kong kapatid, at gusto niyo akong ipakulong sa mental hospital para makuha ang bahay na ito?" Tumawa siya ng mahina, isang tawang walang kalaman-laman. Tumayo siya ng tuwid at humakbang palapit sa akin. Napaatras ako hanggang sa maramdaman ko ang malamig na dingding sa aking likuran. Ang bango ng kanyang expensive cologne na dati ay nagpapakalma sa akin, ngayon ay naging amoy ng isang patibong. "You really are sick, Tala," iling niya. "Mental institution? Clarissa? Gumagawa ka na naman ng kwento. Ito ang sinasabi ko sa'yo, masyado kang stress sa pagkakalkal ng mga luma at maduduming gamit. Naaapektuhan na ang utak mo." "Huwag mo akong baliwin, Aris," sigaw ko. Sa wakas, sumabog na ang galit na kanina, pakumukulo sa dibdib ko. Alam ko ang narinig ko. Ibebenta niyo ang bahay na ito para sa utang ng kumpanya niyo. At si Clarissa, paano niyo nagawa sa akin to? Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Nawala ang mapaglarong ngiti. Ang pumalit ay ang tunay na Aris. Ang Aris na nagtatago sa likod ng maskara ng isang gentleman. Mabilis pa sa kidlat, hinawakan niya ang aking braso. Hindi ito suntok, pero ang higpit ng hawak niya ay sapat na para maramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga daliri sa aking laman. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa aking pisngi, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Kahit pa totoo ang narinig mo," bulong niya. Bawat salita ay parang laso na itinuturok sa akin. "Sino ang maniniwala sa'yo? Isang restorer lang na anak ng presong ama? Laban sa amin? Laban sa pamilya ko?" Ang mga salitang yun ay parang sampal na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Ginamit niya ang nakaraan ng tatay ko, ang ama kong nabilanggo, dahil sa krimeng hindi niya ginawa, para ipamukha sa akin kung saan ako nararapat. Si Clarissa. Patuloy niya,
At sa pagkakataong ito, may halong pagmamalaki sa boses niya. Siya ang babaeng nababagay sa mundo ko. Class, breeding, pedigree. Hindi tulad mo na amoy luma at amoy varnish. Pinakasalan lang kita dahil kailangan namin ang bahay na ito. Tala, utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit na galing ka sa putikan. Pakiramdam ko ay sinaksak ako sa puso at iniikot ang patalim. Ang bawat salita niya ay parang asidong tumutunaw sa aking pagkatao. Ginamit niya ang nakaraan ng tatay ko, ang ama kong nabilanggo, dahil sa krimeng hindi niya ginawa, para ipamukha sa akin kung saan ako nararapat. Si Clarissa, patuloy niya, at sa pagkakataong ito, may halong pagmamalaki sa boses niya. Siya ang babaeng nababagay sa mundo ko. Class, breeding, pedigree. Hindi tulad mo na amoy luma at amoy varnish. Pinakasalan lang kita dahil kailangan namin ang bahay na ito, Tala. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit na galing ka sa putikan. Binitawan niya ang braso ko ng padarag. Tila ba nandidiri siya na nadikit ang balat niya sa akin. Napahawak ako sa aking braso na namumula na sa higpit ng kanyang kapit. Pero mas mahapdi ang sugat na iniwan ng kanyang mga salita. Ang utang na loob, ang sagradong konseptong Pilipino na itinuro sa akin ng nanay ko, ay ginawa niyang kadena para alipinin ako. Alis na ako, sabi niya habang inaayos ang kanyang gusot na pajama. Pupuntahan ko si Clarissa. Kailangan niya ako dahil masela ng pagbubuntis niya. Dito ka lang. At wag na huwag kang magtatangkang lumabas o tumawag sa kahit kanino. Dumako ang tingin niya sa side table kung saan nakapatong ang aking cellphone. Mabilis niya itong dinampot bago pa ako makagalaw. Akin na muna to. Anya nang may malamig na ngiti. Para hindi ka na rin ma-stress sa kakatawag sa nanay mong may sakit. Speaking of which, ako pa rin ang nagbabayad ng dialysis niya, di ba? Kung ayaw mong maputol ang suporta ko sa kanya. Pirmahan mo na ang deed of transfer bukas. Wala akong nagawa, kundi panoorin siyang maglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay parang pako sa kabaong ng aming kasal. Nang isara niya ang mabigat na pinto, narinig ko ang tunog na dumurog sa huli kong pag-asa, ang pagpihit ng susi mula sa labas, 2 beses. Ang tunog ng metal na kumakaskas sa metal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto, nagsisilbing hatol sa aking kapalaran. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na silid. Ang ingay ng ulan sa bubong na yero at sa mga bintanang kapis ay lalong lumakas. Tila nakikiramay sa bagyong nagngangalit sa loob ng dibdib ko. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig sa tabi ng natapong tsa at basag na porselana. Ang wedding dress ko, isang simpleng barot saya na galing pa sa baul ng lola ko at nirestore ko ng buong pagmamahal, ay nabanat at nadumihan ng mantsa ng tsa. Kinuha ko ang laylayan ng aking damit at sinubukan kong punasan ang mantsa. Kuskos, kuskos, kuskos. Paulit-ulit, madiin, hanggang sa sumakit ang aking mga daliri. Gusto kong tanggalin ang dumi. Gusto kong ibalik sa dati ang puti. Pero habang lalo ko itong kinukuskos, lalo lang kumakalat ang mantsa, lalo lang nasisira ang tela. Tumigil ako at tinitigan ang aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito. Napagtanto ko na kahit anong ayos, kahit anong restore ang gawin ko, may mga bagay na sadyang sira na at hindi na maibabalik pa. Ang kasal na ito ay hindi isang antique na pwedeng kumpunihin ng pandikit at ginto. Ito ay isang patibong na matagal nang inihanda para sa akin. Tumayo ako at pilit na kinalma ang sarili. Kailangan kong umisip ng paraan. Lumapit ako sa bintana at sinubukang itulak ang kapis sliding panel. Hindi ito gumalaw. May nakaharang na bakal sa labas. Mga rehas na bagong kabit at pininturahan lang ng kulay kahoy para hindi mahalata. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang paghikbi. Planado ang lahat. Mula sa kasal, sa paglipat namin dito sa vegan hanggang sa gabing ito. Hindi ako asawa.
Ako ay isang bilanggo sa sarili kong pamamahay. Sa labas, kumidlat ng matalim. At sa saglit na liwanag na yon, nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng tukador. Isang babaeng nakasuot ng maruming damit pangkasal, mag-isa, walang pera, walang telepono, at hawak sa leeg ng isang banta sa buhay ng kanyang ina. Pero sa kabila ng takot, may isang bagay na unti-unting nabubuhay sa sulok ng aking isipan. Ang alala ng aking ama bago siya hatakin ng mga pulis 10 taon na ang nakakaraan. Tala, ang tunay na ginto, dumaan man sa apoy, ay hindi natutunaw. Nagbabago lang ito ng hugis, pero ginto pa rin. Kung akala nila ay baliw na ako, pues ipapakita ko sa kanila kung paano maglaro ang isang baliw. Napatingin ako sa lumang cabinet sa sulok ng kwarto. Ang cabinet na yon ay hindi nila pinapansin dahil luma at inaanay na. Pero hindi nila alam, sa likod ng marupok na kahoy may isang lihim na lagusan papunta sa attic na ako lang. At ang lolo ko ang nakakaalam. Ang cabinet na nasa sulok ng silid ay isang aparador na gawa sa kahoy na kamagong. Luma na at halos itim ang kulay dahil sa panahon. Para sa iba, isa lang itong tambakan ng mga lumang kumot at pondo ng anay. Pero para sa akin, na lumaki sa amoy ng barnis at supot ng pako, ang aparador na ito ay isang mapa. Naalala ko ang turo ni Lolo Isagani noong bata pa ako. Tala, ang mga bahay na bato sa vegan ay parang tao. May mga sikreto silang itinatago sa kanilang mga buto. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat galaw ko ay kasing ingat ng isang pusang ayaw magising ang kanyang amo. Alam ko na nasa labas lang ang mga tauhan ni Aris o baka may CCTV na nakatutok sa pasilyo. Pero dito sa loob ng kwarto, bulag sila. Hinawakan ko ang baston o ang palamuti sa gilid ng cabinet. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ito simpleng dekorasyon. Pinakiramdaman ko ang ilalim nito gamit ang nanginginig kong mga daliri hanggang sa mahawakan ko ang isang maliit na gatla. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang puso kong halos lumabas na sa dibdib. Pinihit ko ang kahoy pakanan. Isang mahina at garalgal na tunog ng lumang mekanismo ang sumagot sa akin. Ang likod ng cabinet, na akala ng lahat ay purong kahoy, ay dahan-dahang bumukas ng bahagya. Sapat lang para magkasya ang isang tao. Bumungad sa akin ang amoy ng luma, amoy ng alikabok, tuyong dahon, at nakaraan na matagal nang kinalimutan. Wala akong inaksayang oras. Hinubad ko ang aking wedding dress. Ang gown na dapat sana'y simbolo ng aking ligaya ay iniwan ko sa sahig na parang isang balat na hinubad ng ahas. Nagpalit ako ng isang simpleng t-shirt at jogging pants na nakita ko sa drawer. Mga damit na ginagamit ko kapag nagtatrabaho. Pumasok ako sa dilim. Ang lagusan ay makipot at puno ng sapot ng gagamba na dumidikit sa aking muka at buhok. Ang hagdanang kahoy paakyat ay matarik at bawat tapak ko ay sinusubok ang tibay ng mga baitang na ilang dekada nang hindi nagagamit. Ang kadiliman ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin, pero hindi ako pwedeng matakot. Ang tunay na multo ay wala dito sa dilim. Ang tunay na demonyo ay nasa labas, nakasuot ng silk pajamas at nagmamaneho ng luxury car. Nang marating ko ang tuktok, bumungad sa akin ang attic. Ito ang espasyo sa pagitan ng kisame at ng yero. Mainit dito, kahit umuulan. At ang ingay ng patak ng ulan sa bubong ay parang libu-libong daliri na kumakatok. Naghahanap ng mapapasukan. May kaunting liwanag na tumatagos mula sa maliliit na butas ng bentilasyon. Sa dilim-dilim na yon, nakita ko ang mga nakatambak na gamit ng pamilya ni Aris, mga lumang painting na sira na, mga kahong puno ng papeles, at mga sirang santo na walang mga ulo o kamay. Dito nila tinatapon ang mga bagay na wala ng silbi sa kanila. At ngayon, pati ako ay nandito na rin. Gumapang ako palapit sa isang maliit na bentanilya o bintanang nakadirekta
Sa front gate ng mansyon, mula sa aking pwesto, kitang-kita ko ang paglabas ng sasakyan ni Aris. Ang headlights nito ay humiwa sa dilim ng gabi bago tuluyang lamunin ng ulan ang kanyang sasakyan. Papunta na siya kay Clarissa, papunta sa bago niyang pamilya. Isang luha ang tumulo sa aking pisngi, pero agad ko itong pinahid. Wala nang iiyak tala. Ubos na ang oras para sa awa sa sarili. Akmang tatalikod na ako para maghanap ng anumang magagamit na ebidensya sa mga kahon nang bigla akong nanigas. May narinig ako. Hindi ito tunog ng ulan. Hindi rin ito tunog ng daga. Ito ay tunog ng mabigat at paika-ikang hakbang. May tao sa atik. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Akala ko ba ay ako lang ang nakakaalam ng lugar na ito? Sinubukan kong umurong pabalik sa dilim, pero natabig ng siko ko ang isang lumang lampara. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay tila kulog sa katahimikan ng silid. "Sino yan?" ang tanong ng isang garalgal na boses mula sa sulok. Hindi ito boses ng lalaki. Boses ito ng matanda. Mula sa anino ng mga nakatambak na kahon, isang anyo ang dahan-dahang lumabas. Isang matandang babae, nakasuot ng punit-punit na bestida, at ang kanyang mga mata ay purong puti, walang itim, walang buhay. Nakilala ko siya agad. Si Lola Basyang, ang pulubing bulag na laging nakaupo sa labas ng simbahan ng vegan. Ang babaeng laging binibigyan ko ng barya at tinapay tuwing linggo. "Lola Basyang," bulong ko, halos hindi makapaniwala. Paano? Paano po kayo nakapasok dito?" Ngumiti ang matanda at sa liwanag ng kidlat ang ngiti niya ay tila puno ng misteryo. Hindi siya mukhang nagulat na makita ako. Para bang kanina pa niya ako hinihintay. Ang bahay na ito ay maraming matahisya. Kahit na ang nakatira dito ay bulag sa katotohanan. Sagot niya sa wikang Tagalog na malalim at parang galing pa sa ibang panahon. Lumapit siya sa akin. Kinapa ang hangin hanggang sa mahawakan niya ang aking mukha gamit ang magaspang niyang palad. "Amoy luha ka at amoy takot," bulong niya. "Pero amoy ginto ka rin. Alam ko na darating ang araw na aakyat ka dito." "Lola, kailangan ko pong tumakas. Ikukulong nila ako." Mabilis kong sabi, hawak ang kamay niya. "Tulungan niyo po ako." Umiling siya. "Hindi ka tatakas, Tala, hindi pa." May kinapa siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang bagay. Isang maliit na susi na gawa sa tanso, luma na at kinakalawang. "Ang susi na ito ay sa kwarto ni Doña Imelda," anya. "Alam ko kung saan nila tinatago ang mga bahong ayaw nilang maamoy ng iba. Pero mag-ingat ka. Dahil hindi lang ikaw ang gising sa oras na ito." Bago pa ako makatanong kung paano niya nakuha ang susi, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa pinto ng attic. Ang pinto na konektado sa hallway, hindi ang sikretong lagusan na dinaanan ko. May nagbukas ng lock. Nanlaki ang mga mata ko. Alam ng mga tauhan ni Aris na may tao dito? "Magtago ka," utos ni Lola Basyang, at itinulak niya ako sa likod ng isang malaking baul. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag ng flashlight. Isang mabigat na bota ang humakbang papasok. Nanikip ang dibdib ko. Ito na ba ang katapusan? Mahuhuli ba nila ako na kasama ang isang pulubi sa loob ng sarili nilang bahay? Ang liwanag ng flashlight ay humiwa sa dilim, parang isang matalim na espada na naghahanap ng leeg na mapuputulan. Pigil hininga akong sumiksik sa likod ng malaking baul. Ang aking mga tuhod ay nakadikit sa aking dibdib sa sobrang takot. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang dagundong ng tambol sa aking pandinig at natatakot ako na baka marinig ito ng lalaking pumasok. Ang mabigat na bota ng lalaki ay lumikha ng kalabog sa sahig na kahoy. Naamoy ko ang usok ng sigarilyo na humalo sa amoy ng alikabok. Si Kaloy, ang kanang kamay ni Aris na dating bodyguard ng isang politiko. Kung makikita niya ako dito, tapos na ang lahat.
Sino ang nandyan? Ang boses ni Kaloy ay mababa at puno ng babala. Itinutok niya ang ilaw sa mga sulok. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw ni Lola Basyang. Sa halip na magtago, dahan-dahan siyang tumayo mula sa anino. Ang kanyang puting buhok ay sabog-sabog at ang kanyang mga matang walang kulay ay direktang nakatitig sa liwanag, tila hindi siya nasisilaw. Bakit mo ginagambala ang pahinga ng mga alaala? Ang tanong ni Lola Basyang. Ang boses niya ay nagbago. Hindi na ito garalgal, kundi malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Narinig ko ang pagsinghap ni Kaloy. Ang ilaw ng flashlight ay nanginig. Sa probinsya, ang takot sa mga multo at lamang lupa ay mas matindi pa kaysa sa takot sa batas. At sa itsura ni Lola Basyang, isang matandang babae na bigla na lang sumulpot sa atik ng isang lumang bahay sa gitna ng bagyo. Sinong hindi kikilabutan? Sino ka? Nauutal na tanong ni Kaloy habang dahan-dahang umaatras. Ako ang nakakita sa dugo, bulong ng matanda, habang humahakbang palapit sa kanya. At nakikita ko ang dugo sa mga kamay mo. Hindi na naghintay si Kaloy. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo pababa ng hagdan ay umalingaw-ngaw. Narinig ko ang kalampag ng pinto nang isara niya ito ng padarag. Napahinga ako ng maluwag. Halos matumba ako sa panghihina. Ligtas kami. Sa ngayon. Umalis ka na, Hija, sabi ni Lola Basyang. Ang boses niya ay bumalik sa normal na tono ng pag-aalala. Babalik siya at magdadala ng kasama. Gamitin mo ang lagusan sa likod ng malaking painting sa hallway. Idudugtong kanyan sa opisina ni Imelda. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Mahigpit kong hinawakan ng tansong susi. Salamat, Lola. Babalikan ko po kayo. Huwag mo akong intindihin. Ang unahin mo ay ang sarili mo. Gamit ang flashlight ng cellphone ko na naitago ko sa bulsa, buti na lang at dalawa ang cellphone ko. At ang luma kong unit ang nakuha ni Aris, tinahak ko ang makipot na daanan sa dingding na itinuro ni Lola. Ang daan ay puno ng sapot at alikabok at ang hangin ay mamasa-masa. Ang bawat hakbang ko ay maingat, parang pagtapak sa manipis na yelo. Nakarating ako sa likod ng painting sa second floor. Sumilip ako sa maliit na siwang. Tahimik ang pasilyo. Ang mga katulong ay nasa kanilang mga kwarto na at si Aris ay wala na. Ito ang pagkakataon ko. Lumabas ako at mabilis na tinungo ang kwarto ni Doña Imelda. Ang kanyang silid ay nasa dulo ng pasilyo, ang pinakamalaki at pinakamagarang kwarto sa bahay. Nanginginig ang kamay ko nang ipasok ko ang susi sa seradura. Umiikot ito. Bumukas ang pinto nang walang ingay. Agad akong pumasok at nilak ito muli. Ang kwarto ni Doña Imelda ay amoy insenso at mamahaling pabango. Isang pinaghalong amoy na nakakasulasok dahil alam ko ang baho ng ugali ng may-ari. Sa bawat sulok ay may mga estatwa ng santo. Santo Niño, San Miguel, Birheng Maria. Ang daming santo, pero walang kabanalan sa bahay na ito. Wala akong panahong humanga sa mga antik na kagamitan. Dumiretso ako sa kanyang eskritorio o mesa. Alam ko na si Imelda ay isang control freak. Lahat ng dokumento ay nasa kanya. Binuksan ko ang mga drawer. Nakalak ang iba. Pero ang gitnang drawer ay bukas. Hinalughog ko ang mga papel. Bank statements, jewelry certificates, mga resibo ng pagsusugal sa kasino. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga novena booklet, nakita ko ang isang folder na kulay asul. Nakasulat sa harap ang pangalan ko, Tala de la Cruz Sarmiento. Binuksan ko ito at halos huminto ang pagtibok ng puso ko. Isa itong medical certificate. May pirma ng isang psychiatrist na hindi ko naman kilala. Patient name, Tala Sarmiento. Diagnosis, paranoid schizophrenia with violent tendencies. Recommendation, immediate confinement. Ang petsa sa dokumento ay noong nakaraang buwan pa, bago pa kami ikasal. Napatakip ako ng bibig para pigilan ang pagsigaw. Matagal na nilang plano ito.
Bago pa ako maglakad sa altar, nakahanda na ang kabaong ko. Hindi lang nila gusto ang bahay. Gusto nilang burahin ang pagkatao ko. Gusto nilang palabasin na baliw ako para wala ni isang maniwala sa akin kapag nagsalita ako. May isa pang papel na nakaklip dito. Isang prenuptial agreement na peke ang pirma ko kung saan nakasaad na sa oras na mawalan ako ng katinuan. Si Aris ang magiging sole administrator ng lahat ng ari-arian ko. Napaluha ako sa galit. Ginamit nila ang tiwala ko. Ginamit nila ang pagmamahal ko para kavan ang sarili kong libingan. Kinuha ko ang cellphone ko para kuhanan ng litrato ang mga dokumento. Nanginginig ang kamay ko pero kailangan kong magkaroon ng ebidensya. 1, 2, 3. Biglang nanigas ang buong katawan ko. Narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Mabilis. Padarag ang preno. Sumilip ako sa bintana sa likod ng makapal na kurtina. Kotse ni Aris. Bumalik siya. At hindi siya nag-iisa. Nakita ko siyang bumaba. At kasunod niya ay 2 lalaking nakaputi. Mga nurse o orderly mula sa mental hospital. Nasa taas siya. Rinig kong sigaw ni Aris sa mga tauhan sa baba. Kunin niyo na siya. Gamitan niyo ng pampakalma kung kailangan. Nanlamig ako. Hindi bukas. Ngayon. Ngayon nila ako kukunin. Nagmadali akong ibinalik ang folder sa drawer. Kailangan kong makabalik sa kwarto ko bago nila malaman na wala ako doon. Kailangan kong umakto na nandoon ako para hindi nila mahalata na alam ko na ang plano. Pero nang pihitin ko ang seradura ng pinto para lumabas, ayaw nitong bumukas. Sinubukan ko ulit. Matigas. Doon ko lang napansin ang isang maliit na detalye na hindi ko nakita kanina dahil sa dilim. Ang seradura ay luma na at kinakalawang sa loob. Sa pagmamadali kong pumasok kanina, na-jammed ang mekanismo. Nakulong ako sa loob ng kwarto ng aking biyenan at mula sa pasilyo, narinig ko ang mabilis na mga hakbang na papalapit. Ang boses ni Doña Imelda ay umumalingaw-ngaw. I-check mo muna ang kwarto ko, Aris. Parang may narinig akong kalabog doon. Napatigil ako sa paghinga. Nasa tapat na sila ng pinto. Nakita ko ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob mula sa labas. Ang pag-ikot ng seradura ay parang tunog ng paghatol. Isang matalas na tunog ng bakal ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang tunog na nagsasabing wala nang atrasan. Wala nang oras para mag-isip. Sa takot at adrenaline na dumadaloy sa aking dugo, mabilis akong dumapa at gumapang pasilong sa ilalim ng engrandeng altar ni Doña Imelda. Ito ay isang mahabang mesa na natatakpan ng makapal na velvet na mantel na kulay maroon na ang laylayan ay umaabot hanggang sa sahig, nagkukubli sa anumang nasa ilalim nito. Sa sandaling mahila ko ang tela upang takpan ang aking sarili, bumukas ang pinto. Ang mga hakbang ni Doña Imelda ay mabigat, puno ng iritasyon. Kasunod niya ang mabilis na yabag ni Aris. Sabi ko sa'yo, Mama, guni-guni mo lang yon. Reklamo ni Aris. Ang boses niya ay nasa loob na ng kwarto. Walang tao dito. Nasa kwarto niya si Tala. Nagmumukmok at malamang ay nag-iisip na naman ng kung ano-anong kabaliwan. Sigurado ako, Aris, nakalak ang pinto. Giit ng matanda. Narinig ko ang kaluskos ng kanyang tsinelas na lumalapit sa kinaroroonan ko. Bakit nakalak kung walang tao? May naamoy akong kakaiba. Pinigil ko ang aking paghinga. Ang amoy ng alikabok sa ilalim ng mesa ay humahalo sa amoy ng floor wax. Nakikita ko ang laylayan ng bata de banyo ni Imelda na huminto. Ilang pulgada lang ang layo sa mukha ko. Kung yuyuko siya, kung hahawiin niya ang mantel, tapos na ako. Diretso mental hospital, gapos, at gamot na sisira sa isip ko. Baka ikaw ang nag-lock at nakalimutan mo lang, sagot ni Aris ng walang galang. Tumatanda ka na, Ma. Minsan, nagiging makakalimutin ka na rin. Isang saglit na katahimikan. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Kahit sa kanilang kasamaan, wala silang tiwala sa isa't isa. Lumabas na nga tayo. Singhal ni Imelda
Halatang napikon sa sinabi ng anak. Kunin mo na ang asawa mo. Gusto ko nang matapos ang gabing ito. Narinig ko ang papalayong mga hakbang at sa wakas, ang tunog ng pagsara ng pinto. Hindi ako gumalaw agad. Nagbilang ako ng 10 segundo. 1, 2, 3. Ang puso ko ay parang ibong gustong kumawala sa hawla. Nang masiguro kong wala na sila, gumapang ako palabas. Nanginginig ang buong katawan ko, pero malinaw ang isip ko. Pupuntahan nila ako sa kwarto ko. Kapag nalaman nilang wala ako doon, hahalughugin nila ang buong bahay. Kailangan kong unahan sila. Sa halip na bumalik sa secret passage, tumakbo ako papunta sa veranda ng kwarto ni Imelda. Binuksan ko ang sliding door. Ang ulan at hangin ay agad na sumalubong sa akin. Basa at malamig. Ang kwarto ni Imelda at ang kwarto ko ay magkatabi. Pinaghihiwalay lang ng isang mahabang terrace na gawa sa bato. Delikado. Madulas ang lumot sa mga bato at ang railing ay mababa. Isang maling tapak. Babagsak ako sa matutulis na rehas ng gate sa ibaba. Pero wala akong choice. Hinubad ko ang aking tsinelas. Humakbang ako sa ulan. Ang lamig ay tumagos sa aking buto, pero hindi ko ito ininda. Ang nasa isip ko lang, kailangan kong mabuhay. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay kalkulado. Kumapit ako sa pader na puno ng baging. Narinig ko ang sigaw ni Aris mula sa loob ng bahay. Buksan mo ang pinto, tala. Huwag mo akong subukan. Nasa tapat na siya ng kwarto ko. Binilisan ko ang paglakad. Nakarating ako sa sliding door ng aking silid. Nakalock mula sa loob. Kinuha ko ang hairpin mula sa bulsa ko. Isiniksik ko ito sa pagitan ng 2 panel. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto mula sa hallway. Sinisipa na ito ni Aris. Sige na, bumukas ka. Dasal ko habang nanginginig ang kamay sa lamig at takot. Isang mahinang tunog ng metal ang narinig ko. Bumukas ang lock. Mabilis akong pumasok, isinara ang bintana at hinila ang kortina. Basang-basa ako. Tumutulo ang tubig mula sa damit at buhok ko. Gumagawa ng lawa sa sahig. Hindi pwede. Malalaman nilang lumabas ako. Sa isang iglap, hinubad ko ang basang t-shirt at jogging pants. Itinapon ko ang mga ito sa ilalim ng kama. Kumuha ako ng tuwalya at mabilis na pinunasan ang sahig. Pagkatapos, nagbalot ako ng kumot at umupo sa sulok ng kama. Niyakap ang tuhod at nagkunwaring nanginginig sa takot. Na totoo naman. Isang nakabibinging tunog ng pagkasira ng kahoy ang sumunod. Wasak ang seradura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Aris. Hingal na hingal. Mukhang nakita nila ako. Nakaupo sa kama. Nakakumot. Nakatitig sa kawalan. Nandyan lang pala siya, sabi ng isang orderly. Sir, mukhang catatonic ang pasyente. Hindi naman nagwawala. Natigilan si Aris. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Tiningnan niya ang sliding door na sarado. Tiningnan niya ang buong kwarto. Inaasahan niyang wala ako. Inaasahan niyang tumakas ako para may dahilan siyang habulin ako at saktan. Pero nandito ako. Isang manika na naghihintay sa kanyang amo. Tala, tawag niya. May halong pagtataka at inis. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Ang mga mata ko ay pagod. Pero sa loob, gising na gising ang diwa ko. Hindi ako sumagot. Ipinakita ko lang sa kanya ang isang blangkong tingin na para bang isa akong sisidlang basag na wala ng laman. Ang pagkalito sa mukha ni Aris ay napalitan ng matinding galit. Hindi niya makuha ang reaksyon na gusto niya. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang halimaw na handa akong lamunin. Nagpapanggap ka lang. Sigaw niya, halos dumura sa galit. Alam kong narinig mo ang lahat. Huwag kang umarte na parang wala kang alam. Hindi pa rin ako kumibo. Pero sa pagkakataong ito, sinubukan kong ipakita ang takot. Umatras ako sa kama hanggang sa masandal ako sa malamig na pader. Lalo kong hinigpitan ang yakap sa kumot. Sir, tama na po iyan.
Mahinang sabi ng isa sa mga orderly, humahakbang sa pagitan namin ni Aris. Lalo nyo lang pong tinitrigger ang pasyente. Ang salitang pasyente ay parang musika sa aking pandinig. Ang salitang trigger ay parang paratang sa kanya. Nakita nila kung sino ang tunay na agresibo sa silid na ito. Huwag niyo akong pakialaman. Asawa ko siya. Bulyaw ni Aris, itinutulak ang lalaki. Kunin niyo na siya. Dalhin niyo na sa ospital. Doon ako nagsalita. Ang boses ko ay mahina, basag, at nanginginig. Isang perpektong pagganap. Ayoko na. Aris, bulong ko. Habang umaagos ang mga totoong luha mula sa sakit at galit na nararamdaman ko. Pagod na ako. Masakit. Ang simpleng mga salitang yon ay mas epektibo pa sa kahit anong sigaw. Ang dalawang orderly ay nagkatinginan. Nakita nila ang isang lalaking sumisigaw at isang babaeng umiiyak at humihingi ng tulong. Ang kwento na sinabi sa kanila ni Aris ay unti-unti nang nabubura. Sa halip na kaladkarin ako, dahan-dahang lumapit ang isa sa kanila. Ma'am, sabi niya nang may respeto. Kailangan po naming kayong dalhin sa lugar kung saan makakapagpahinga kayo. Ligtas po doon. Alam ko na ang ligtas na sinasabi niya ay isang institusyon, isang mental hospital, isang kulungan. Pero ito na ang tanging daan palabas sa bahay na ito. Ang tanging paraan para maprotektahan ang ebidensyang hawak ko. Tumango ako ng dahan-dahan. Tumayo ako mula sa kama, balot pa rin sa kumot. Hindi ako nagpumiglas, hindi ako sumigaw. Kusang loob akong naglakad papunta sa kanila. Nilampasan si Aris na ngayon ay nakatayo lang doon, tulala, at talunan sa sarili niyang laro. Hindi niya ako nagawang baliwin. Sa halip, ginamit ko ang kabaliwan na ipinipilit niya sa akin bilang aking kalasag. Habang dinadala ako palabas ng silid, sa pasilyo at pababa sa hagdanan, nakita ko si Doña Imelda na naghihintay sa baba. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Nginitian ko siya pabalik. Isang ngiting walang bahid ng saya, kundi isang nangiting puno ng pangako. Huwag kang mag-alala, Mama, ang nasa isip ko. Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng aking pagbabalik. Sa aking maliit na underwear na nakatago sa ilalim ng kumot, naroon ang cellphone ko. Ang patunay ng kanilang kasamaan. Ang susi para sa aking paglaya. At habang inilalabas nila ako sa malamig na ulan, patungo sa sasakyang magdadala sa akin sa aking bagong tahanan, nakita ko si Lola Basyang na nakatayo sa tabi ng simbahan. Tumango siya sa akin. Isang tahimik na pagbati na para bang sinasabi niyang, tapusin mo ang laban, Apo. Umalis ako sa mansyon na parang isang basag na manika. Pero sa loob, isang bagong tala ang nabubuo. Isang tala na hindi na kailanman magpapauto. Isang tala na handang lumaban gamit ang pinakamalakas niyang sandata. Ang katotohanan. Ang amoy ng disinfektante at lumang unan ang unang sumalubong sa akin pagmulat ng aking mga mata. Hindi na ang mabigat at mamantikang amoy ng mansyon sa bigan, kundi ang malinis, ngunit nakapaninindig balahibong amoy ng isang institusyon. Ang mga pader ay kulay puti. Sobrang puti na, para bang sinadya itong gawing maliwanag, para hindi mo makita ang kahit anong anino o anumang lihim. Nasa isang maliit akong silid, ang kama ay makitid, ang kutsyon ay manipis, at ang kumot ay magaspang. Ang tanging palamuti ay ang bintana na may makakapal na rehas, at ang pinto na may maliit na bintana na may bakal sa labas. Wala akong cellphone, wala akong anumang gamit maliban sa damit na suot ko, isang manipis na hospital gown. Nasa aking tabi ay isang babaeng nasa edad na mga 50. Ang kanyang mga mata ay malungkot at tila puno ng mga kwentong hindi niya masabi. Siya si Aling Nena, ang nurse na naatasang bantayan ako. Gising ka na pala, Iha, sabi niya nang may mahinang ngiti.
Kumain ka na muna. Hindi maganda ang pakiramdam mo kahapon. Tinanggap ko ang pagkain. Isang palayok ng lugaw na walang lasa at isang basong tubig. Habang kumakain ako, tinitingnan ko ang bawat sulok ng kwarto, ang bawat galaw ng mga tao sa labas ng bintana, sa pinto. Kailangan kong malaman ang sistema dito. Kailangan kong malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, kailangan kong malaman kung paano ako makakalabas. Ang mga salita ni Aris at Doña Imelda ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Para siyang baliw. Hindi na maalala ang nakaraan. Kailangan niyang uminom ng gamot para kumalma. Sila ang nagpinta ng larawan ko para sa mga tao dito. Ako ang pasyenteng may violent tendencies. Ang pasyenteng kailangang bantayan ng mabuti. Pero hindi nila alam, mas malakas ang aking isip ngayon kaysa dati. Ang sakit na naramdaman ko ang nagbigay sa akin ng bagong lakas. Ang galit ang nagbigay sa akin ng determinasyon. Ang bawat salitang pasipente na maririnig ko ay isang hamon. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari akong mahina. Uminom ako ng mga gamot na binibigay nila, kahit alam kong hindi ko kailangan. Nakita ko ang pagbabago sa kilos ng mga nurse at doktor. Mas naging kampante sila. Mas naging maluwag ang kanilang pagbabantay. Ang mga rehas sa aking bintana ay tila nababawasan ang kapangyarihan. Ang mga salita nila ay naging mas malambing, mas parang kaibigan. Pero sa bawat ngiti nila, alam ko na ang kanilang mga mata ay sinusuri pa rin ako. Tinitingnan kung may senyales ng pagbabalik ng aking pagkabaliw. Sa mga oras na ako ay mag-isa sa aking kwarto, tahimik kong inilalabas ang aking cellphone. Itinago ko ito sa loob ng aking ospital na damit. Sa isang maliit na bulsa na ginawa ko gamit ang aking kaalaman sa pananahi. Sa dilim, binubuksan ko ito. Ang baterya ay halos wala na, pero sapat na para sa ilang sandali. Tinatawagan ko si Dante. Hindi niya sinasagot. Malamang ay hindi rin niya alam kung saan ako dinala. Sinubukan ko ang ilang kaibigan ng aking ama, pero walang sumasagot. Ang mundong ibinigay sa akin ni Aris at Imelda ay tila kinakain ako ng buhay. Piniputol ang aking mga koneksyon sa labas. Isang hapon, habang naglalakad ako sa garden kasama ang iba pang mga pasyente, isang grupo ng mga taong may iba't ibang kwento ng kalungkutan at pagkabigo. May isang babaeng lumapit sa akin. Siya si Clara, isang pasyenteng mukhang mas bata sa akin, pero ang mga mata ay kasing tanda ng mundo. Hindi ka dapat nandito, bulong niya, habang nagkukunwaring inayos ang aking buhok. Ang mga daliri niya ay mabilis at tapat. Nakikita ko sa mga mata mo, hindi ka tulad namin. Nagulat ako. Sino siya? Paano niya nalaman? Paano mo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Marami akong nakitang tulad mo, sabi niya. Ang tingin ay napako sa malayong puno. Mga taong ipinasok dito dahil may gusto ang mayayaman na kunin sa kanila. Mga taong ginawang baliw para mapatahimik. Kinabahan ako. Baka isa lang siyang pasyente na may halong guni-guni. Pero ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kanyang pagiging kalmado sa gitna ng kapighatian ay nagbigay sa akin ng pag-asa. May paraan para makalabas dito, sabi niya. Lumingon sa akin ng may seryosong tingin. Pero kailangan mo ng tulong at kailangan mo ng lakas. Ang phone mo ba? Gumagana pa? Tumango ako. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ito na ba ang simula? Magtiwala ka sa akin, bulong niya. Alam ko ang mga sikreto ng lugar na ito. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Sa mga salitang iyon, nakita ko ang isang kakampi. Isang sibat na handang tumulong sa akin sa digmaang ito. Ang mga pader na puti ay tila hindi na ganoon kalaki. Ang mga bulong sa pasilyo ay tila hindi na ganoon kalakas. Dahil sa tabi ko, may isang taong nakakaintindi. Ang bawat araw sa institusyong ito ay parang paulit-ulit na pelikula na walang katapusan. Ang mga puting pader, ang amoy ng gamot,
ang mga nakakalungkot na mukha ng mga kapwa ko pasyente, at ang mga bulong na tila walang katapusang bumabalot sa aking pandinig. Pero ngayon, may kaunting pagbabago. Mayroon akong kakampi. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami sa garden o sa therapy session, lihim kaming nag-uusap ni Clara. Gamit ang mga simpleng kilos, ang paghawak sa aming mga kamay, ang pag-aayos ng aming mga damit, ang pagpapasa ng mga tinapay sa hapagkainan, nagpapalitan kami ng mensahe. Ang mga palad namin ay naging parang pergamino at ang aming mga daliri ay mga bulpen na nagsusulat ng mga lihim. Kailangan nating makontak si Dante, sabi ni Clara isang hapon, habang kunwari ay nag-ayos kami ng mga bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos, nagpapasa ng impormasyon sa akin sa pamamagitan ng simpleng paghawak sa aking kamay. Phone, 3 mabilis na taps. Dante, isang mahabang haplos. Tumango ako. Ang phone ko, na nakuha ni Aris, ay malamang na nasa kanya na. Pero ang lumang cellphone na itinago ko sa aking hospital gown ay nandito pa. Ang baterya ay halos patay na, pero sapat na para sa isang maikling mensahe. Ang problema, paano ko ito mapapagana nang hindi nahahalata ng mga bantay? Ang bantay sa gabi, dinig kong sabi ni Clara, gamit ang kanyang mga daliri. Mahina ang pandinig, mahilig matulog, madalas mag-idlip habang nagbabantay. Kinabukasan, habang nasa therapy session kami, nagpanggap akong sumusuka. Sa aking pagmamadali, sinadyang mahulog ang aking gamot, isang maliit na tableta, sa baso ng tubig. Kinuha ito ni Aling Nena, ang nurse na mukhang mabait, at itinapon ng tubig. Pero bago yon, mabilis akong nakapagpalit ng tableta gamit ang tableta na ibinigay ni Clara sa akin. Isang maluwag na capsule na naglalaman ng papel na may nakasulat na mga numero. Ang numero ni Dante, bulong ni Clara, habang kunwari ay inaayos ang aking buhok. Ang kanyang huling daliri ay dumampi sa aking sentido, tila nagmamarka ng direksyon. Pagbalik ko sa aking kwarto, habang ang iba ay nanonood ng TV sa common room, o natutulog, o nagkukulong sa kanilang mga kwarto, ginawa ko ang pinakamapanganib na bagay na nagawa ko. Kinuha ko ang lumang cellphone na itinago ko. Ang baterya ay nasa 1% na lang. Kailangan kong magmadali. Gamit ang numero na ibinigay ni Clara, nag-type ako ng mensahe. Dante, tala ito. Nasa mental hospital sa pangalan ng lugar, Aris at Imelda. Planong ipawalang bisa ang katinuan ko. Kailangan ko ng tulong. Dalian mo? Bago pa man ako makapag-send, narinig ko ang yabag ng mga bota sa hallway. Papalapit. Mabilis kong itinago ang telepono. Ang puso ko ay kumakabog na parang pinukpok na tambol. Nang makita ko ang bantay sa labas ng aking pinto, ang mukha niya ay puno ng pagod at pagkabagot. Nakita ko ang pag-idlip niya ng bahagya. Ito na ang pagkakataon. Gamit ang aking kuko, dahan-dahan kong binuksan ang maliit na compartment ng cellphone kung saan nakalagay ang SIM card. Kinuha ko ito at isiniksik sa aking palad. Pagkatapos, nagkunwari akong natutulog. Kinabukasan, nang walang bantay sa aking tabi, naghahanap ako ng paraan. Ang SIM card ay masyadong maliit para makita. Paano ko ito maipapasa kay Dante? Nakita ko si Clara sa garden. Hawak niya ang kanyang telepono. Isang mas bagong modelo, sigurado. Ngumiti siya sa akin at alam ko na ang plano. Sa aming pagpapasa-pasa ng mensahe gamit ang aming mga kamay, nagkasundo kami. Si Clara ang magpapanggap na nakakita ng nakakainteresang cellphone sa sahig ng garden. Pagkatapos ay dadalhin niya ito sa office para ipaalam sa mga nurse. Sa pagmamadali, mahuhulog niya ang SIM card sa aking palad habang kinukumpirma niya ang pagkakita niya sa telepono. Nang maganap ang plano, naramdaman ko ang pagbigat ng maliit na SIM card sa aking palad. Hindi ko alam kung paano ko ito magagamit. Kailangan ko ng telepono. Kailangan kong makatawag kay Dante. Habang nakaupo ako sa aking kwarto, nag-iisip,
Napansin ko ang isang lumang radyo sa sulok ng kwarto ng isa pang pasyente, si Mang Ben, na laging nakikinig ng mga lumang kanta. Mukhang luma na ito, pero baka may port pa para sa external device. Naisip ko ang aking lumang cellphone. Kung maaari ko lang itong ma-charge. Sa isang pagkakataon, nang ibigay sa amin ang mga charger para sa aming mga lumang player, mabilis kong kinuha ang aking lumang charger. Hindi ito ang kailangan ko para sa radyo, pero alam ko na ang mga lumang modelo ng radyo ay mayroon ding charging port para sa mga flashlight or emergency lights. Isang gabi, nang lahat ay natutulog, tahimik kong kinuha ang lumang cellphone ko at ang charger. Gamit ang mga daliri ko, sinubukan kong isaksak ang charger sa radyo ni Mang Ben na natutulog ng mahimbing. Ang mga mata ko ay sanay na sa dilim. Ang aking mga kamay ay sanay na sa paghawak ng maliliit na gamit. Isang mahinang click. Nagsimulang umilaw ang maliit na LED light sa charger. Gumagana ito. Nakatanggap ako ng isang text message mula sa numero na ibinigay ni Clara. Ito ay mula kay Dante. Nasa labas na ako. May hawak akong abogado. Kailangan ko ang tiwala mo. Magtiwala ka sa akin. Maghintay ka sa tamang oras. Alam ko na ang tamang oras. Ang tamang oras ay kapag alam kong hindi na ako makakagalaw. Ang tamang oras ay kapag nasa bingit na ako ng kawalan. Ang araw-araw na pakikipag-ugnayan kay Clara ay parang isang laro ng chess na kailangan kong pag-aralan ang bawat galaw. Sa bawat pagpapasa ng SIM card, sa bawat lihim na mensahe, sa bawat pagpapanggap na pag-idlip, nararamdaman ko ang paglapit ng aking paglaya. Pero sa kabila ng kanyang tulong, may mga pagkakataon na hindi ko mapigilan ang pagdududa. Isang gabi, habang nagpapanggap kaming nagkukulitan sa common room, napansin ko ang paraan ng pagtingin niya sa mga bantay. Hindi ito ang tingin ng isang pasyenteng natatakot o nagpapakumbaba. Ito ay tingin ng isang taong sinusuri ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga routine. Parang alam na alam niya kung sino ang mahina ang pandinig, sino ang madalas mag-idlip, at sino ang mabilis magbigay ng desisyon. Saan mo nalaman ang lahat ng yan, Clara? Ang tanong ko, habang nagkukunwaring nag-aayos ng aking damit. Ang mga daliri ko ay mabilis na kumikilos, nagtatanong ng walang tunog, ngumiti lang siya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Marami akong nakita dito, Tala. Marami akong narinig. Ang mahalaga, nagtitiwala ka sa akin, di ba? Ang kanyang tanong ay parang isang lason na may matamis na balat. Totoo, nagtitiwala ako sa kanya. Siya ang tanging pag-asa ko. Pero ang kanyang kaalaman, parang masyadong malalim para sa isang taong ilang taon lang daw naririto. Kinabukasan, habang naglalakad kami sa garden, may isang pasyenteng nakatayo malapit sa isang puno. Si Mang Ben, ang matandang mahilig sa radyo. Tila may kinukuha siya sa ilalim ng puno. Nang mapansin niya kami, dali-dali niyang itinago ang kanyang ginagawa. Mang Ben, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Clara. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala na tila kaibigan niya talaga ito. Wala iha. Nauutal na sagot ni Mang Ben. Nagpapahangin lang, malayo sa ingay sa loob. Pero pagkatapos naming lumayo, tiningnan ko ulit si Mang Ben. Nakita ko ang pagbaba ng kanyang kamay. May hawak siyang maliit na bagay, tila isang piraso ng papel. At habang nakatalikod siya, parang nakita ko ang isang kilalang piraso ng papel. Ang papel mula sa loob ng kapsul ng gamot. Nang makabalik kami sa aming silid, tinanong ko si Clara. Nakita mo ba si Mang Ben kanina? Parang may hawak siyang papel. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Ang dating nakangiting mukha ay napalitan ng bakas ng pag-aalala. Wala naman akong napansin, Tala. Baka guni-guni mo lang yon. Hindi ako kumbinsido. Bakit niya itatanggi? Bakit parang nag-aalala siya sa kilos ni Mang Ben? Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang mga salita ni Clara ay bumabagabag sa akin. Marami akong nakita dito. Marami akong narinig. Ang kilos niya kay Mang Ben,
Ang biglang pagtanggi niya, ang mga tanong na bumabagabag sa akin, ay nagsimulang magkabuo ng isang nakababahalang larawan. Posible bang si Clara mismo ang nagbibigay ng mga mensahe kay Mang Ben? Para saan? At bakit? Nang sumunod na umaga, habang nagpapanggap na natutulog, dahan-dahan kong inobserbahan si Clara. Nakita ko ang pagkuha niya ng isang maliit na papel mula sa kanyang damit. Pagkatapos ay ang paglapit niya kay Mang Ben. Pinagmasdan ko ang kanilang pagpapalitan, hindi sa pamamagitan ng kamay, kundi sa pamamagitan ng isang lihim na pag-abot. Pagkatapos, nakita ko ang pagtatago ni Mang Ben ng papel sa ilalim ng lupa, malapit sa puno. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumapo sa aking balat. Hindi lang pala si Aris at Imelda ang may mga sikreto. Si Clara, ang aking kakampi, ay mayroon ding itinatago. At ang itinatago niya ay hindi lang simpleng pagpapalitan ng impormasyon. Ito ay may kinalaman kay Mang Ben. At sa kilos na yon, tila ba meron siyang sariling agenda. Sa gabing iyon, bago pa man ako magpanggap na matulog, nagpa siya akong kumilos. Gamit ang aking lumang cellphone, sinubukan kong i-text si Dante. Gamit ang isang bagong SIM card na napulot ko sa isa sa mga aksidenteng pagkakalat ng mga gamit ni Clara. Dante, may hinala ako kay Clara. Masyado siyang alam. May sarili siyang plano. Mag-ingat ka. Nagpadala ako ng mensahe at gaya ng dati, naghintay sa sagot. Pero sa pagkakataong ito, ang paghihintay ko ay may kasamang kaba. Hindi lang dahil sa posibleng mahuli kami, kundi dahil sa takot na baka ang taong pinagkakatiwalaan ko ay siya pa lang ang magiging dahilan ng aking kapahamakan. Ang mga puting pader ng institusyong ito ay hindi lang nagtatago ng mga baliw. Nagtatago rin ito ng mga taong hindi mo alam kung sino talaga. Ang mga salita ni Dante na mag-ingat ka ay tila bumulong sa aking tainga ng paulit-ulit. Ang aking hinala kay Clara ay hindi na lamang simpleng pag-aalala. Ito ay naging isang malamig na takot na bumabalot sa aking dibdib. Ang bawat ngiti niya, ang bawat pagtulong niya, ay tila nagiging isang pisi sa isang lambat na unti-unting humihigpit sa akin. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, nagpanggap akong hindi makatulog. Lumabas ako sa aking kwarto, naglakad ng tahimik sa pasilyo, at nagtago sa isang madilim na sulok malapit sa nurse's station. Naririnig ko ang mahinang paghilik ng bantay sa labas. Mula sa aking pwesto, kitang-kita ko ang paglabas ni Clara sa kwarto ni Mang Ben. Hindi sila nag-uusap, pero ang kilos nila ay puno ng sikreto. Nakita ko si Clara na nag-abot kay Mang Ben ng isang maliit na bagay. Isang bagay na parang maliit na USB drive. Pagkatapos, naglakad si Mang Ben patungo sa isang lumang computer sa library room. Isang kwartong madalas gamitin para sa art therapy ng mga pasyente. Dahan-dahan siyang pumasok dito. Napatulala ako. Hindi lang pala SIM card ang kanilang pinagpapasapasahan. Ito ay mas malalim pa. Ang mga USB drive, ang mga computer. Sa mga sumunod na araw, mas pinagmasdan ko si Clara. Nakita ko ang kanyang pakikipag-usap sa mga bantay. Hindi na sa paraan ng pasyente, kundi sa paraan ng isang taong nagbibigay ng utos. Nakita ko ang pagtanggap niya ng mga bagay mula sa labas. Mga gamot na kakaiba ang etiketa, mga damit na hindi mukhang galing sa institusyon. Isang hapon, naglalakad kami sa garden. Nagkunwari akong nahulog ang aking salamin. Habang yumuyuko ako para pulutin ito, mabilis kong sinulyapan ang bag sa balikat ni Clara. Sa isang saglit, nakita ko ang isang pangalan na nakasulat sa isang papel na nakalabas sa gilid ng bag. Sarmiento Estate Holdings. Ang puso ko ay biglang bumilis. Ang apelyido ng pamilya ni Aris. Ang apelyido ng kumpanyang sinisira nila. Ano ang kinalaman ni Clara doon? Nang gabing iyon, hindi na ako nakatiis. Kinumpronta ko siya, gamit ang lihim na lengguwahe ng aming mga daliri. Clara, sino ka talaga? Ang tanong ko. Ang mga daliri ko ay nanginginig. Bakit ka nakikipag-usap kay Mang Ben? Ano ang kinalaman mo sa pamilya Sarmiento? Ang mga sinabi mo sa akin,
Totoo ba ang mga yon? Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating pag-aalala. Ang dating malambot niyang namangiti ay napalitan ng isang maskara na mahirap basahin. Tala, sabi niya, ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang pagka-inosente. Ito ay nagiging matigas, parang bakal. Alam mo, mas madaling mabuhay sa mundong ito kung maniniwala ka lang sa mga sinasabi sa'yo. Pero hindi totoo ang sinasabi nila sa akin. Sagot ko, ang boses ko ay nagsisimulang tumaas. Nandito ako dahil sa kasinungalingan nila Aris at Imelda. Ikaw ang nagsabi sa akin na tutulungan mo ako. Tumawa siya, isang tawang malamig at walang buhay. Oo, tinulungan kita. At tinulungan mo rin ako, pero hindi sa paraang iniisip mo. Hinawakan niya ang aking kamay, pero hindi ito ang dating haplos ng pagkakaibigan. Ito ay isang haplos na parang nagmamay-ari. Ang plano ko, Tala, ay hindi lang ang makalabas dito. Mas malaki ang nakataya. Bigla niyang binanggit ang pangalang hindi ko inaasahan. Si Dante. Alam niya ang lahat. Alam niya kung gaano kakahalaga sa kaso laban sa pamilya Sarmiento, pero hindi lang siya ang nagbabantay sa labas. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? May mga tao sa labas na gustong masigurong hindi ka na makakalabas pa. Sabi niya, ang boses ay bumubulong na ngayon, parang nagbabahagi ng isang sikreto. At may mga tao rin sa loob na nagbabantay sa bawat kilos mo. Ako ay bahagi ng sistema. Kailangan kong gawin ang trabaho ko. Nawalan ako ng kakayahang makapagsalita. Ang aking kakampi ay siya pa lang ang aking kalaban. Ang aking paglaya ay tila nagiging mas komplikado kaysa sa aking inaasahan. Ang mundong ito ay hindi lang puro puting pader. Ito ay puno ng mga anino. At ako ay nasa gitna ng isang malaking lambat na hindi ko alam kung paano makakalaglas. Nang gabing iyon, wala akong narinig na mga bulong. Wala akong naramdamang takot. Ang nararamdaman ko lang ay ang bigat ng katotohanan na ang pinakamalaking panganib ay hindi ang mga bantay, hindi ang mga doktor, kundi ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ang mga salita ni Clara ay bumigat sa aking dibdib na parang mga batong walang tigil na bumabagsak. Ako ay bahagi ng sistema. Ang mga salitang yon ay parang yelong bumalot sa aking puso. Hindi na ako makakatiwala kahit kanino dito. Ang tanging maaasahan ko ay ang aking sarili at ang lumang cellphone na itinago ko, kasama ang SIM card na may numerong hindi ko alam kung makakaabot pa kay Dante. Alam ko na hindi na ako maaaring umasa kay Clara. Ang kanyang tulong ay may kapalit. Isang kapalit na hindi ko kayang bayaran. Kailangan kong kumilos ng mag-isa. Kailangan kong maghanap ng paraan palabas o kahit man lang ng paraan para makapagpadala ng mas malinaw na mensahe kay Dante. Ang susi sa aking paglaya ay ang paghahanap ng siwang, isang maliit na butas sa sistema na maaaring paglagusan. Sinimulan kong pagmasdan ang mga bantay, hindi lang para sa kanilang mga kahinaan, kundi para sa kanilang mga routine, ang kanilang mga pagbabago. Napansin ko na ang isa sa mga bantay sa gabi, si Mang Roger, ay mahilig manigarilyo. Sa tuwing lalabas siya para manigarilyo sa labas ng institusyon, iniiwan niya ang kanyang telepono sa charging station malapit sa nurse's station. Isang gabi, nagkunwari akong masama ang aking pakiramdam. Humingi ako ng tubig kay Aling Nena. Habang inaabot niya ang baso, nagawa kong buksan ng bahagya ang aking cellphone at mabilis na itap ang numero ni Dante. Gamit ang SIM card na nakuha ko kay Mang Ben na palihim na ibinigay sa akin ni Clara noon pa man, hindi ko alam ang dahilan noon, pero ngayon ay nagkaroon ng kahulugan. Ang mensahe ay maikli. Dante, Clara works for them. I have proof. Need immediate extraction. Location, pangalan ng institusyon. Urgent. Pagka-send ko ng mensahe, itinago ko agad ang telepono. Ang baterya ay tuluyan ng namatay.
Alam ko na ito ang aking huling pagkakataon. Kung mahuli nila ako, wala nang pag-asa. Kinabukasan, habang nasa therapy session kami, nagkasalubong kami ni Clara. Ang tingin niya ay kakaiba. Hindi na ito ang dating nag-aalalang tingin, kundi isang malamig at mapanuring tingin. Nagpadala ka ba ng mensahe? Ang tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Natigilan ako. Paano niya nalaman? Anong pinagsasabi mo? Ang pilit kong sagot. Pinipilit na hindi magpakita ng takot. Alam ko ang mga kilos mo, Tala. Sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng hindi magandang balita. Ang mga pinagkakatiwalaan mo, kasama na si Mang Ben. Lahat sila ay nakalista sa sistema. Nakaramdam ako ng lamig sa aking likod. Ang sistema na binanggit niya ay mas malawak kaysa sa inaakala ko. Hindi lang ito simpleng guarding, ito ay surveillance, pervasive. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi ko, mas mahina na ang aking boses. Ngumiti siya ng mapait. Sige, magkunwari ka. Pero tandaan mo, Tala, ang bawat hakbang mo dito ay nababantayan. Ang bawat salita mo ay naririnig. Ang tanging paraan para makaalis ka dito ay kung susundin mo ang plano ko, ang plano na para sa kapakanan mo rin. Sa mga salitang yon, alam ko na wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong maniwala sa kanya kahit ayaw ko. Kailangan kong sumunod para sa ngayon dahil wala na akong ibang paraan. Pero hindi ibig sabihin nito ay susuko na ako. Sa gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, nakatanggap ako ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ito si Dante. Ito ay mula kay Clara. Maghanda ka. Sa susunod na pagbabago ng isang bagong hamon, isang bagong panganib. Pero ito na rin siguro ang aking pagkakataon. Ang siwang na hinahanap ko ay hindi sa labas ng pader, kundi sa loob mismo ng lambat na nagbubuhol sa akin. Kailangan kong gamitin ang anumang makukuha ko, kahit pa manggaling ito sa taong nag-tridor sa akin. Ang dilim sa likod ng imbakan ng gamot ay mas malalim kaysa sa dilim ng aking kwarto. Amoy luma, amoy chemical, at amoy ng isang bagay na hindi ko mapangalanan. Amoy ng lihim. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan akong lumalapit sa lugar kung saan sinabi ni Clara na magkita kami. Bawat yabag ko ay parang tunog ng kulog sa aking pandinig at ang bawat anino ay tila may mga mata na nakatingin sa akin. Nakita ko si Clara. Nakatayo siya sa gitna ng kadiliman. Ang mukha niya ay hindi halos makita, pero ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi ko pa nakikita noon. Hindi siya mukhang pasyente. Mukha siyang isang tao na may misyon. Nandito ka na pala. Sabi niya, ang boses niya ay kalmado pero may bigat. Alam kong nagtataka ka kung bakit kita pinapunta dito. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang aking puso ay parang natigil sa pagtibok. Tala, nagsimula siyang magsalita. Hindi ako ang iyong kaaway. Hindi rin ako ang iyong kakampi sa paraang inaakala mo. Naguluhan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga taong nagdala sa iyo dito, sabi niya, sila rin ang nagdala sa akin. Pero hindi kami pareho ng layunin. Sinuri niya ako. Parang sinusuri ang isang bagay na mahalaga, pero sirang-sira. Ang pamilya Sarmiento ay may malaking impluensya. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa politika. Ang mga gamot na ibinibigay sa iyo, ang mga tao na nagbabantay sa iyo, lahat sila ay kontrolado nila. Pero bakit mo ako tinulungan noon? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Kailangan kong gawin yun, sagot niya. Para makuha ko ang tiwala mo, para magamit ko ang impormasyon mo, ang cellphone mo ang SIM card na nakuha natin. Hindi lang yan para makatawag ka kay Dante. Iyon ay para matrace ko ang mga galaw niya. Napatulala ako. Trace? Bakit kailangan i-trace si Dante?
Alam ni Dante ang tungkol dito. Dagdag niya na parang binabasa ang aking isipan. Alam niyang may plano si Aris at Imelda na pabagsakin ka, pero hindi niya alam ang buong katotohanan. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang ugat ng pamilya Sarmiento. Sumeryoso ang mukha niya. Ang plano nila ay hindi lang ang makuha ang bahay mo, hindi lang ang ipawalang bisa ang katinuan mo. Mayroon silang mas malaking plano. Isang plano na magbibigay sa kanila ng kontrol sa buong vegan. At ang pagbagsak mo, ang pagpapanggap na baliw ka, iyon ang unang hakbang. At ikaw? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala. Ano ang papel mo dito? Ako, sabi niya, huminga ng malalim. Ako ay isang ahente. Inutusan akong lumapit sa iyo, magpanggap na kakampi mo, para makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaso ni Dante laban sa pamilya Sarmiento. Ang mga papeles na nakuha mo sa kwarto ni Imelda, iyon ang kailangan ko. Ang mga salita niya ay parang sampal sa akin. Ang lahat ng pagtitiwala ko, ang lahat ng aking pag-asa ay nabuo sa isang kasinungalingan. Kaya pala ang bilis mong malaman ang mga rutina ng mga bantay. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pait. Kaya pala ang bilis mong makakuha ng mga gamit mula sa labas. May sarili akong misyon tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas direkta. Ang misyon ko ay ipaalam sa tamang tao ang lahat ng masasamang ginagawa ng pamilya Sarmiento. At ang mga papeles na yon ang magiging susi. Nag-abot siya ng isang maliit na folder. Hindi ito ang folder na nakita ko sa kwarto ni Imelda. Ito ay mas manipis at may kakaibang marka sa gilid. Kunin mo to, sabi niya. Nandito ang kopya ng mga ebidensya laban sa kanila. Kasama na ang plano nila sa bayan. Ito ang kailangan ni Dante. Ito ang magliligtas sa iyo at sa marami pang iba. Nag-alinlangan ako. Paano ko siya pagkakatiwalaan? Pero sa mga mata niya, nakakita ako ng isang bagay na tila totoo. Ang pagnanais na makita ang katarungan. Kapag nakuha mo na ito, sabi niya, kailangan mong magpanggap na nagkasakit ka ng malubha. Kailangan nilang ilipat ka sa ospital sa labas. Doon ka maghintay. Si Dante ang bahala sa susunod. Ang aking puso ay bumilis. Ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon na makalabas at ang pagkakataon na makapagbigay ng ebidensya. Sige, sabi ko, kinuha ang folder. Pero paano ako makakalabas dito? May itinatagong lagusan ang mga tao sa labas, sabi niya. Ang boses ay bumubulong na ngayon. Pero kailangan mong maging mabilis at kailangan mong maging matalino. Ang sistema ay hindi ka basta-basta pakakawalan. Sa mga salitang yon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ang aking kaligtasan ang nakasalalay dito, kundi ang kaligtasan ng marami pang iba. Ang dilim sa likod ng imbakan ay tila nagiging mas maliwanag, hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa pagkakabuo ng isang plano. Ang folder na hawak ko ay kating bigat ng aking kapalaran. Bawat yapak ko palabas ng institusyon ay parang paghakbang sa ibabaw ng mga basag na salamin. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila bumubulong ng mga babala, pero ang puso ko ay matatag. Hindi na ako ang dating tala na natatakot sa dilim. Ngayon, ako ay isang mandirigmang may hawak na sandata. Ang katotohanan, magpanggap kang masakit ang tiyan, sabi ni Clara bago ako umalis. Hilingin mong dalhin ka sa labas, sa ospital na malapit sa bayan. Doon, may maghihintay sa'yo. Sinunod ko ang kanyang bilin. Sa umaga, habang nagkakaingay sa hapagkainan, nagkunwari akong nahihirapan huminga. Ang mga nurse ay dali-daling lumapit. Nagtanong kung ano ang nararamdaman ko. Tiyan ko po, ang sabi ko. Pinipigilan ang aking paghinga para magmukhang nahihirapan talaga. Parang sasabog. Mabilis akong isinakay sa isang ambulansya. Ang sirena ay hindi ko narinig.
Pero ang pamilyar na tunog ng pag-andar nito ay sapat na para sabihin sa akin na nagsimula na ang aking pagtakas. Sa loob ng ambulansya, kasama ko si Aling Nena, ang nurse na mukhang mabait. Sa mga mata niya, nakakita ako ng pag-aalala, pero may bahid din ng pagtatago. "Huwag kang mag-alala, Iha," sabi niya. Ang boses ay mahina. "Mabilis lang to." Sa mga salitang yun, alam kong hindi lang ako ang may alam. Marami pa pala ang sangkot. Nang makarating kami sa ospital, isang maliit na klinika sa gilid ng bayan, bumaba ako ng may pag-iingat. Ang hangin sa labas ay sariwa, pero ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Nakita ko ang isang sasakyan na nakaparada sa tapat ng ospital, isang itim na SUV na pamilyar sa akin, si Dante. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Nang makita niya ako, bumaba siya mula sa sasakyan, ang mukha niya ay seryoso. "Tala," ang sabi niya. Ang boses ay puno ng pagod, pero may determinasyon. "Iligtas mo ang sarili mo. Ibigay mo sa akin ang ebidensya." Inabot ko sa kanya ang folder. Nang hawakan niya ito, naramdaman ko ang bahagyang pag-angat ng bigat sa aking dibdib. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng papalapit na sasakyan. Isang puting van na walang plaka. "Nandito na sila," sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Kailangan mong magtago." Sumilong kami sa likod ng ospital, sa isang madilim na pasilyo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng van at ang yabag ng mga paa na papalabas. Mukhang hindi sila tumigil sa paghahanap. Hindi sila basta-basta susuko. "Sino sila?" bulong ko. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. "Mga tauhan ni Aris," sagot ni Dante. "Gusto nilang makuha ang folder na yan at gusto nilang patahimikin ka ng tuluyan." Narinig ko ang mga yabag na papalapit. Narinig ko ang mga boses na nag-uusap, naghahanap, parang mga hayop na humuhuli sa kanilang biktima. "Kailangan mong umalis dito, Tala," sabi ni Dante. "Ngayon din, may ligtas na lugar akong inihanda para sa'yo. Kailangan kong unahin ang kaligtasan mo bago ang pagharap sa kanila." Bago pa man ako makasagot, nakita ko ang isang anino na lumabas mula sa dilim. Si Clara. "Hindi ka makakaalis, Tala," sabi niya. Ang boses niya ay malamig at puno ng awtoridad. Sa likod niya lumabas ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim. Hindi sila mga bantay ng institusyon. Sila ay mga profesional na enforcer. Napatulala ako. Si Clara, siya pala ang nagbigay ng impormasyon sa kanila. "Sinubukan kong iligtas ka," sabi ni Clara. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero ang plano ay mas malaki kaysa sa ating dalawa. Ang pamilya Sarmiento ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. "Bakit mo ginawa ito?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit at pagtataksil. "Para sa katarungan, Tala," sagot niya. "Pero ang katarungan ay may tamang proseso at ang prosesong yun ay hindi ang pagtakas mo ngayon." Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng papalapit na sirena. Hindi ambulansya. Ito ay tunog ng pulis. Dali-dali akong sumilong sa likod ng isang malaking lalagyan ng basura. Nakita ko ang paglabas ni Dante mula sa kanyang sasakyan at sa tabi niya, isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis. "Huwag kayong kikilos," ang sigaw ng pulis. "May warrant of arrest kayo para sa pandaraya at pagtatangkang pagpatay." Natigilan si Clara at ang kanyang mga kasama. Nakita ko ang pagkalito sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng pulis. Ngumiti si Dante sa akin mula sa malayo. Alam ko na siya ang nagplano nito, ang pagtawag sa pulis, ang paglalagay sa akin sa ligtas na lugar. Pero bago pa man ako makakilos, naramdaman ko ang paghawak sa aking braso. Si Clara. "Tumakbo ka na, Tala," bulong niya. Ang boses ay desperado. "Hindi nila alam ang tungkol sa'yo. Pumunta ka kay Dante. Pumunta ka sa ligtas na lugar. Ako na ang bahala dito." Sa mga salitang yon, nakita ko ang isang flicker ng dating Clara, ang Clara na gusto kong paniwalaan noon.
Pero huli na. Ang plano ay nagbago na. Tumakbo ako. Tumakbo ako palayo sa dilim. Palayo sa mga sigawan. Palayo sa pagtataksil. Habang tumatakbo ako, narinig ko ang tunog ng baril. Ang tunog ng sirena ay unti-unting humupa, napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nakaupo ako sa loob ng sasakyan ni Dante. Ang puso ko ay bumibigat pa rin sa bawat tibok. Ang mga nangyari kanina, ang pagtakas, ang pagtataksil ni Clara, ang pagdating ng pulis, ay parang isang bangungot na hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Ang folder na hawak ko ay tila nagbabaga sa aking kandungan. "Ligtas ka na, Tala," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mahina, pero puno ng katiyakan. Nakatingin siya sa daan, pero alam kong ramdam niya ang bigat ng aking pagod at takot. Nasa isang ligtas na lugar tayo ngayon. Walang makakahanap sa'yo dito. Ang lugar na tinutukoy niya ay isang maliit at simpleng bahay sa probinsya, malayo sa syudad at sa anumang bakas ng aking nakaraan. Walang puting pader, walang amoy ng gamot. Ang hangin dito ay sariwa, at ang tunog lang na maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang hampas ng alon sa malapit na dagat. Sa mga unang araw hindi ako makatulog. Ang bawat anino ay nagmumukha kong si Aris. Ang bawat tunog ay parang papalapit na yabag ng mga bantay. Paulit-ulit kong binubuklat ang folder na hawak ko. Mga dokumento, mga bank statement, mga sulat, mga plano. Ang lahat ng ito ay patunay ng kasakiman at kasamaan ng pamilya Sarmiento. Ang lahat ng ito ay patunay na hindi ako baliw. Isang gabi, habang nakaupo ako sa dalampasigan, pinagmamasdan ng mga alon na humahalik sa buhangin, napagtanto ko ang isang bagay. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap na dinanas ko ay hindi dapat maging isang sugat na mananatili. Dapat itong maging isang apoy na magbibigay liwanag, isang apoy na magtutulak sa akin na lumaban. Hindi ko sila hahayaang manalo, bulong ko sa sarili ko. Ang aking tinig ay nanginginig, pero puno ng determinasyon. Hindi nila pwedeng sirain ang buhay ko. Kinabukasan, kinausap ko si Dante. "Kailangan nating gamitin ang mga ebidensyang ito," sabi ko. Hawak ang folder. "Kailangan nating ilabas ang katotohanan." Tumango si Dante. "Alam ko, iyan ang dahilan kung bakit kita inilabas. Pero kailangan nating maging maingat. Si Aris at ang kanyang ina ay hindi basta-basta susuko. Malakas ang kanilang koneksyon sa politika. Kung hindi tayo magiging maingat, maaari nilang gawing baliw ka ulit sa mata ng publiko." Pinag-aralan namin ang bawat dokumento. Ang mga plano nila ay hindi lang para sa vegan, kundi para sa mas malaking teritoryo. Gumagamit sila ng pera mula sa ilegal na gawain para ponduhan ang kanilang mga kampanya at proyekto. At ang pinakamatindi, may kinalaman ang kaso ng aking ama sa lahat ng ito. Ginamit ang kanyang pagkakakulong para isara ang bibig niya at makuha ang pagmamay-ari ko. "Kailangan natin ng isang malakas na hukom," sabi ni Dante. "Isang hukom na hindi natatakot sa impluwensya ng mga Sarmiento." Napaisip ako. Ang mga salita ni Clara ay bumalik sa aking isipan. "Ang mga papeles na nakuha mo, ito ang kailangan ni Dante." At ang sinabi niya tungkol sa tamang proseso. Posible kayang ang Clara na yon ay may mas malalim na koneksyon dito? Posible kayang may mas malaking laro sa likod ng lahat ng ito? Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang aking paglaya at ang pagkuha ng hustisya. "May kilala akong isang abogado," sabi ko kay Dante. "Siya ang nag-asikaso ng kaso ng aking ama noon. Si Attorney Reyes, mahigpit siya sa batas at hindi natatakot kahit kanino." "Magaling," sabi ni Dante. "Isang tawag lang at ayusin ko ang pagbisita niya. Kailangan nating simulan ang proseso." Habang naghahanda kami, hindi ko maiwasang isipin si Clara. Nasaan na kaya siya? Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng kaguluhan sa ospital? Marahil, sa kabila ng lahat,
Meron pa rin siyang bahid ng katarungan sa kanyang puso. O marahil, siya ay isa lamang piraso sa isang mas malaking laro. Isang manika na pinagagalaw ng mga kamay na hindi ko pa nakikita. Pero ang pag-iisip tungkol sa kanya ay hindi makakatulong. Kailangan kong pagtuunan ng pansin ang aking laban. Kailangan kong gamitin ang apoy ng katotohanan para sunugin ang lahat ng kasinungalingan na itinayo ng mga Sarmiento. Ang katahimikan sa maliit na bahay sa probinsya ay hindi na kasing panatag tulad ng dati. Sa kabila ng kaligtasan, isang bagong uri ng tensyon ang bumalot sa amin ni Dante. Nasa harap namin si Attorney Reyes, isang matandang abogado, na ang mga mata ay tila nakakakita ng bawat kasinungalingan. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng pag-asa, pero ang bigat ng kanyang mga salita ay nagpapaalala sa akin na madugo ang labanang ito. Malakas ang kapit ng mga Sarmiento. Tala, sabi niya, habang binubuklat ang mga dokumentong dala ko. May connection sila sa mga mataas na posisyon. Hindi sila basta-basta magpapatalo. Nakinig ako ng mabuti sa bawat salita niya. Ang mga ebidensyang hawak namin, ang mga bank statement, ang mga plano ng pagkuha ng lupa, ang peking medical certificate, ay malalakas na sandata. Pero hindi ito sapat kung ang kalaban ay kayang bilhin ng batas. Mayroon akong alam, sabi ni Attorney Reyes, napatingin sa akin. Noong inimbestigahan ko ang kaso ng tatay mo, may narinig akong mga usap-usapan tungkol sa isang sikretong transaksyon na ginawa ng ama ni Aris bago ito mamatay. Isang transaksyon na magpapalaya sana sa tatay mo kung nagawa lang ng tama. Ang puso ko ay kumabog. Ang tatay ko, ang kanyang kaso. Posible kayang may koneksyon ang lahat ng ito? Ano po ang transaksyong yon? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa pag-asa. Hindi ko alam ang detalye, sagot niya. Pero sinabi ng aking source na ang ebidensya ay nakatago sa isang lugar na hindi inaasahan. Isang lugar na may kinalaman sa kanyang pagmamahal sa sining. Sining, pagmamahal sa sining. Ang mga salita na nagbigay sa akin ng ideya. Ang aking propesyon. Ang pagpapanumbalik ng mga lumang bagay. Ang aking pagmamahal sa mga antigong kagamitan. Ang dinto namin sa vegan. Sabi ko, bigla kong naalala. Nandoon ang mga pinakaluma at pinakamahalagang gamit ng pamilya ko. At nandoon din ang mga gamit ng pamilya ni Aris. Naiintindihan ni Dante ang ibig kong sabihin. Kailangan nating bumalik doon. Bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit. Bumalik sa lugar na puno ng alaala ng pagtataksil at kasamaan. Pero kung doon nakatago ang susi para sa katarungan, kailangan kong gawin iyon. Ang pagbalik sa vegan ay hindi madali. Kailangan naming maging maingat. Ang mga Sarmiento ay may mga mata sa bawat sulok. At hindi namin alam kung sino pa ang kanilang mga kasabwat. Sa tulong ng ilang mapagkakatiwalaang kaibigan ng aking ama, nagawa naming makapasok ng hindi nahahalata. Ang dinto ay tila isang multo ng nakaraan, malaki, tahimik, at puno ng mga alaala. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng aking paghihirap. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Sa halip, nararamdaman ko ang galit na nagiging lakas. Nagsimula kaming maghalughog sa mga lumang cabinet, sa mga artipisyal na pader, sa mga natatagong lagusan. Ang bawat gamit na aming nahahanap ay parang isang piraso ng palaisipan. Nakakita kami ng mga lumang sulat ni Doña Imelda, mga resibo ng pagbili ng mga kakaibang gamot, at mga litrato ni Aris kasama ang isang babae, si Clarissa, na malinaw na buntis. Ang pinakamalaking pagtuklas ay dumating nang mapansin ko ang isang lumang painting sa silid ni Aris. Ito ay isang obra maestra, pero may kakaiba sa isang bahagi nito. May maliit na chip sa gilid ng canvas. Gamit ang aking kaalaman sa restoration, alam ko na ito ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Sa ilalim ng painting, may isang maliit na lagusan na maari lang mabuksan
gamit ang isang espesyal na mekanismo at doon, natagpuan namin ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito, naroon ang isang lumang notebook at isang USB drive. Ang notebook ay isinulat ng ama ni Aris. Nakasaad dito ang lahat ng kanyang mga kasalanan, ang pagtanggap niya ng pera mula sa mga ilegal na gawain, ang kanyang pakikipagsabwatan kay Aris para isama ang aking ama sa kaso, at ang kanyang pagsisisi. At ang pinakamahalaga, ang detalye ng sikretong transaksyon na babanggitin sana ng aking ama para mapawalang sala ang sarili niya. Isang transaksyon na nagpapatunay sa kanilang lahat ng kasinungalingan. Ang USB drive naman ay naglalaman ng mga video at audio recordings, mga pag-amin ni Aris at Imelda, mga usapan tungkol sa kanilang mga plano, at ang tunay na detalye ng pag-framing sa aking ama. Ngayon, meron na kaming sapat na ebidensya. Ang aming laban ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay magiging isang tunay na laban para sa katarungan. Ang araw ay sumisikat na sa kalangitan ng vegan, nagbibigay liwanag sa mga lumang gusali at sa bagong pag-asa sa aking puso. Ang mahabang laban ay natapos na. Ang mga Sarmiento, si Aris at ang kanyang ina, ay nahatulan batay sa mga ebidensyang aming natagpuan. Ang kanilang kasakiman at kasamaan ay nabunyag sa harap ng buong bayan at ang kanilang pangalan ay nadungisan. Hindi na dahil sa iskandalo, kundi dahil sa tunay na krimen na kanilang ginawa. Ang aking ama, si Ginoong Isagani, ay napawalang sala. Ang kanyang pangalan ay nalinis at ang mga taon ng pagkakakulong na walang katarungan ay napalitan ng yakap ng kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang pagbabalik ay ang pinakamalaking gantimpala sa aking buong paglalakbay. Ang dinto na dati ay simbolo ng aking pagdurusa, ang lugar kung saan ako nagdusa at nagtago, ay nabago. Hindi ko ito ibinenta. Hindi ko rin ito ginawa na sentro ng aking bagong buhay. Sa halip, kasama si Dante at ang aking ama, ginawa namin itong isang cultural center at sanctuary para sa mga kababaihan na nakaranas ng karahasan at pang-aapi. Isang lugar kung saan maaari silang makahanap ng paghilom, pag-asa, at ang lakas na tulad ng sa akin. Ang pangalan nito ay Talas Light, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong bagong umaga na darating. Si Dante, ang aking tagapagligtas, ang aking kasama sa laban, ay nanatili sa aking tabi. Ang aming relasyon ay hindi nagsimula sa romansa, kundi sa paggalang at pagkakaisa sa laban para sa katarungan. Habang bumubuti ang aking kalagayan, habang unti-unting naghihilom ang aking mga sugat, naramdaman namin ang pagtubo ng isang bagong pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pagliligtas o sa pangangailangan, kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Hindi kami nagmadali. Alam namin na ang pag-ibig tulad ng sining na aking ginagalawan ay nangangailangan ng panahon para mahubog at maging perpekto. Natanong ko ang aking sarili kung ano ang nangyari kay Clara. Ayon kay Dante, naglaho siya pagkatapos ng gulo sa ospital. May mga nagsasabi na tumakas siya. Meron namang nagsasabi na siya ay nahuli ng kanyang mga boss. Hindi ko alam ang tunay na nangyari at sa totoo lang, hindi ko na yon masyadong iniisip. Ang mahalaga ay natapos na ang kanyang papel sa aking kwento. Ang aking pagbabalik sa aking propesyon bilang isang restorer ay naging mas makahulugan. Sa bawat bagay na aking kinukumpuni, nakikita ko ang aking sarili, ang mga sugat na naghilom, ang mga piraso na nabuo muli, ang mga imperpeksyon na nagpapatunay ng tibay. Ang bawat nilikha ko ay isang simbolo ng aking paglalakbay. Mula sa pagiging isang basag na manika hanggang sa pagiging isang matatag na babae na kayang harapin ang anumang hamon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi natagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, hindi sa mga Sarmiento, kundi sa aking sarili. Sa pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi na ng aking pagkatao, pero hindi na ito ang magdidikta sa aking kinabukasan. Ang aking hinaharap ay akin. Malaya,
puno ng pag-asa at maliwanag, tulad ng isang bagong umaga na sumisikat sa kalangitan ng vegan. Ako si Tala, ang bituin na bumangon mula sa kadiliman, handang magbigay liwanag sa sarili kong landas. Ako si Tala, ang bituin na bumangon mula sa kadiliman, handang magbigay liwanag sa sarili kong landas. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa paglalakbay kasama ko mula sa pinakamadilim na gabi hanggang sa pagbubukang liwayway na ito. Sa bawat salitang isinulat ko, sa bawat pighati at tuwang aking inilarawan, ang puso ko ay sumasabay sa bawat patak ng luha at bawat ngiting sumilay sa inyong mga labi. May mga sandali na ang sakit ng paglalarawan sa mga sugat ng aking karakter ay tila bumabalik sa akin. Pero ang pag-asa na mahihilom din ang lahat, sa kwento man o sa totoong buhay, ang siyang nagtulak sa akin na ipagpatuloy. Ang inspirasyon para sa kwentong ito ay nagmula sa mga kwento ng mga kababaihan sa ating lipunan, mga babaeng lumalaban, nagmamahal, nagsasakripisyo, at higit sa lahat, bumabangon. Nais kong ipaalala sa inyo na kahit sa gitna ng unos, may mumunting apoy na patuloy na nagbabaga sa ating mga puso. May pag-asa, may pagmamahal, at may kakayahan tayong maghilom at muling sumikat, tulad ng isang bituin na bumabangon sa umaga. Kayo ba? Kaya nyo ring patawarin ang taong nagkasala? Sa inyo, tulad ng paglalakbay ni Tala tungo sa kapatawaran, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana'y i-like ninyo ang video, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, at mag-iwan ng komento tungkol sa inyong mga naramdaman. Ang inyong mga salita ang magbibigay lakas sa akin para ipagpatuloy ang pagsusulat. Maraming salamat po.